Saka din yung ganyan. 8.5 lahat yan eh. Na ano niya. Hindi pa kasama panel? Hindi kasama panel at battery. 8.5 lahat ng nagastos. Inverter lang bago, no? Ah. So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. Kakatubos lang ng LED TV na ginawa natin. So ngayong araw may gagawin tayo ditong Sharp na CRT TV Cinema Long Dynamic. So may nag-request kasi sa atin na CRT TV naman daw yung iba-vlog natin. Siya nga pala mga idol, update pala dito sa solar. Ito yung plywood na gagamitin natin. Tapos gagawin pa natin to ng box. Tapos hintayin ko pa yung pinsan ko kapag nagawa ko na yung box, tapos pipinturahan pa yung plywood para malinis tignan. Kasi sa Manila pa pala galing, or Manila pa pala yung customer natin, doon pa pala to dadalhin. So ang problema na tong TV na to, saksak natin para may idea kayo sa mga newbie. On natin. Sasabihin ko na muna yung problema, pero hindi ko pa siya natetesting kung talagang totoo ba. Ang sabi sa atin ng customer, magpa-power daw to, then pag pinindot mo yung power, bumibitaw daw. So sa madaling salita, nagpo-protect. On natin. Yan, may red. Malabo lang yung red or green. Yan, tumunog yung relay. Yun, bumitaw nga, no? Narinig nyo ulit, nag-click yung relay. Ulitin natin. On. So, wait natin mawala yung, i-discharge muna natin yung, kasi hindi na siya mag-on, nakaprotect na siya eh. Discharge natin muna ng ilang segundo, then saksak natin ulit. Try natin ulit. Nag-click yung relay, pakinggan nyo na lang. Yun, nawala ulit na. So, buksan natin mga idol para malaman natin kung anong problema. Bali, ito na yung kanyang board. Malinis pa, no? Mukhang malinis sa bahay yung may-ari na to, kasi konti pa lang alikabok. Alam niyo sa pinakamadali mag-repair ay yung Sharp pagdating sa protect. So madali lang hanapin yung protection na to. Ay, nabasa ito mga idol. Panoorin nyo yung video na to para aware kayo sa mga ganitong trouble. So sa mga master, alam na to, pero para to sa mga beginners na nagsisimula pa lang mag-repair. May butiki pa oh. So bago ang lahat, i-resolder muna natin to. Gumagalaw yung cord. Pwede kasing ito ang dahilan eh. Dito tumama yung butiki. Ayan.
So pwedeng yan yung dahilan, pwedeng vertical. So maraming dahilan. Pero unahin natin itong cord kasi nagpro-protect siya. So, solder lang natin yan. Baho ng ng usok ng soldering kasi amoy butike na patay. Gasgasan natin itong mga idol, mukhang natuklap yung circuit. Para mahinang natin dito, no. Ayan, no. Testing kung kakalog. Makakalog pa rin yung isa pero naka jumper na yan doon sa kabila eh. Try natin. Okay, testing natin mga idol kung magpo-protect pa rin siya. On ko na dito sa switch ha. Yan, tapos saksak natin. Test lang natin tong camera natin. Yan, para kita nyo lahat. Then switch natin yung power, ito. Wait natin kung mag-click ulit yung relay. Ay, hindi ah. Mukhang tumuloy yung natin. So yun, confirm. Ito lang pala yung problema niya. Ayan o. Kasi may butike. Nandun yung butike eh. Ito, nandito. So, malamang nagkaroon ng short circuit dahil matagal na siguro matagal na siguro to na open. Tapos, hindi lang siya na open agad dahil ngayon lang siya na tuluyan. Okay naman, nag-on na siya oh. Yan lang. Ayun lang yung problema niya. So, tingnan na rin natin para sure. Tingnan na rin natin yung supply sa mga vertical, baka may nag-loss. Siyempre binaligtad natin yung board. Oras na binaligtad mo kasi ang board, yung lost contact minsan dumidikit. Maganda pa na mahinang ng vertical. 24 volts nya. Okay naman, hindi naman nag-loss yung sa mga kasi kung may problema tong vertical, guhit lang yan sa gitna at hindi talaga siya mag-on. Ibig sabihin walang problema yung vertical natin. Ang posibilidad na nangyari, may chance na nag-loss sa vertical kasi wala namang problema, nabuo naman yung picture. Ibig sabihin may chance na may nag-loss contact sa mga protection niya. Pero dito hindi naman loss contact yung vertical. So malamang ang nag-loss dito is itong para sa AC cord or AC line niya. Ayan o. So lilinisin natin tong itim na to. Yan, yung sa gitna na to kasi dyan nag-short yung butike. Lilinisin natin to, ito. Tsaka ang baho dito banda. Kasi pinag-anuhan nga pinagpatayan ng butike. Ayan So hanggang dito na lang mga idol. Ito lang palang problema. Pero i-upload natin para at least kahit newbie lang
ay may idea. Kasi wala na rin tayo ma-upload dahil yun nga, nagpagawa tayo ng bubong. Yan, upload pa rin natin to mga idol. Kahit ito lang problema. Tapos abangan nyo na lang yung ating solar setup. Okay na to. I-resolder ko na lang rin kahit walang lost contact. Hindi ko na ipapakita sa video. Tapos lilinisin natin. Ito, may konting alikabok eh. Lilinisin lang natin yun. So hindi ko na ipapakita sa video kasi normal naman na nililinis ko yan pagtapos ko repair. Hindi ko lang pinapakita sa video. Minsan nagtataka kayo, marumi yung gawa natin. Marumi yung repair natin minsan kasi nagmamadali tayo. So sa dulo ko na kasi nililinis no, kapag inaayos ko yung TV or amplifier. So kapag naayos na, saka ko nililinis. So baligtad kasi ako mga idol, kapag nagmamadali, una muna repair bago ko siya linisin kasi kabisado naman na rin natin. Kumbaga kahit marumi yan, alam mo na yung ginagawa mo, kaya hindi ko na nililinis minsan. So sa dulo na ng repair ko siya nililinis kapag naayos na, para iwas downtime. Kasi kung nilinis mo na siya agad tapos ni-repair mo, hindi mo nagawa, so sayang oras mo lang sa paglilinis. Kumbaga imbes na may nagawa ka na ibang appliances. Kasi minsan malala yung sira, hindi mo magagawa. So at least ito, alam mo nang ayos na, saka mo siya linisin. Real talk lang, para hindi sayang oras natin. Kasi minsan marami talagang repair. So hanggang dito na lang mga idol kasi 10 minutes na rin yung video.